Isang puting gown na basa ng luha. Isang altar na naging sementeryo ng aking mga pangarap. Iniwan ako ni Marco para sa kanyang kabit, ngunit ang mas masakit, ang sarili kong ama. Itinulak ako sa apoy para sa pera. Clarissa, huwag kang mag-eskandalo, sampal ni Papa. Pero tapos na ang pagiging sunod-sunuran. Tatawagan ko ang diablo ng industriya, Adrian Montenegro. Be my husband. Handa na ba kayong makita ang pagbangon ng babaeng minaliit ninyo? Huwag mo na akong hintayin, Clarissa. Mas kailangan ako ni Sofia ngayon. Ang boses ni Marco sa kabilang linya ay malamig, walang emosyon, at tila isang matalim na balisong na direktang itinusok sa puso ni Clarissa. Habang naririnig ang mga salitang iyon, ang mga daliri ni Clarissa ay kasalukuyang maingat na inaayos ang bordadong belo na suot niya. Kanina lamang, tinitingnan niya ang kanyang sarili sa salamin ng may ngiti. Iniisip ang sandaling maglalakad siya sa altar patungo sa lalaking pinangakuan niya ng habambuhay. Ngunit sa isang iglap, ang mabangong amoy ng mga sariwang rosas sa loob ng sacristy ay tila naging amoy ng isang mabulok na bangkay. Ang bangkay ng kanyang mga pangarap. Dahan-dahang bumagsak ang telepono mula sa kanyang nanginginig na kamay. Ang pagtama ng mamahaling kagamitan sa malamig at matigas na marmol na sahig ay bumasag sa katahimikan ng silid, ngunit mas malakas ang tunog ng pagkabasag ng kanyang pagkatao sa loob ng kanyang dibdib. Hindi siya makahinga. Ang bawat singhap ay tila paglunok ng bubog na nagpapadugo sa kanyang lalamunan. Ang kanyang paningin ay nagsimulang lumabo. Hindi dahil sa luha, dahil kahit ang luha ay tila natuyo sa tindi ng pagkagulantang, kundi dahil sa dilim na dahan-dahang lumalamon sa kanyang ulirat. Anong ginagawa mo rito? Bakit hindi ka pa lumalabas? Ang mga bisita ay nagsisimula ng magbulungan. Ang pinto ay marahas na bumukas at pumasok ang kanyang ama, si Don Roberto. Walang bahid ng pag-aalala sa mukha nito. Sa halip, ang naniningkit na mga mata nito ay puno ng puot at pagkainip. Nang makita ang hitsura ni Clarissa, namumutla, tuliro, at tila isang estatwa, ay lalong nag-apoy ang galit ng matanda. Iniwan ako ni Marco, Papa. Pumunta siya kay Sofia. Halos pabulong na sabi ni Clarissa. Ang boses ay parang tuyong dahon na nayapakan. Isang mabilis at malakas na sampal ang sumalubong sa kanyang pisngi. Ang lakas ng impact ay naging sanhi upang tumagilid ang kanyang ulo at muling tumama ang kanyang tuhod sa sahig. Ang hapdi sa kanyang balat ay wala pang sandaan ng hapdi sa kanyang kalooban. Wala akong pakialam kung nasaan ang lalaking iyon. Ang kailangan ko ay ang pirma ng mga Valderrama sa merger natin. Bulyaw ni Don Roberto habang dinuduro ang anak na nakaluhod sa kanyang harapan. Ayusin mo ang mukha mo, Clarissa. Lumabas ka roon. Magmakaawa ka sa mga magulang ni Marco. Sabihin mo sa kanila na kasalanan mo kung bakit umalis ang anak nila. Gawin mo ang lahat para hindi bawiin ang investment nila. Kung hindi, ituturing kitang basura sa pamilyang ito. Sa ilalim ng mabigat na tila kadena na tela ng kanyang wedding gown, naramdaman ni Clarissa ang huling piraso ng kanyang paggalang sa ama na tuluyang nadurog. Tumingala siya. Ang kalahati ng kanyang muka ay namumula dahil sa sampal, habang ang kabilang bahagi ay basang-basa na ng luhang hindi na mapigilan. Tiningnan niya ang lalaking nagbigay sa kanya ng buhay, ngunit ngayon ay siya ring kumikitil sa kanyang kaluluwa. Ang mga bulong ng mga tao sa labas ng simbahan ay tila mga tuka ng buwitre na handang lumamon sa kanyang dangal. Ang bawat dekorasyon, ang bawat kandila, at ang bawat panalangin inihanda para sa araw na ito ay naging saksi sa kanyang pinakamalalim na kabiguan. Sa gitna ng katahimikan at ng malupit na titig ng kanyang ama, isang malamig na determinasyon ang nagsimulang mamuo sa kanyang puso. Kung ang mundong ito ay sadyang malupit sa mga marunong magmahal, baka panahon na para tawagin niya ang tanging taong kinatatakutan ng lahat.
Baka panahon na para ang isang anghel na binali ang mga pakpak ay makipagkasundo sa isang dyablo. Bakit ba ang mga taong dapat ay nagtatanggol sa atin ang siya pang unang humahawak ng patalim upang tayo ay saktan? Hanggang kailan kailangang maging pambayad utang ang kaligayahan ng isang anak para sa kasakiman ng isang magulang? Kinuha ni Clarissa ang telepono sa sahig. Hindi niya tinawagan si Marco. Hindi rin siya humingi ng saklolo sa mga kaibigan. Sa halip, hinanap niya ang numerong matagal na niyang itinatago sa kanyang contacts. Isang numerong alam niyang magpapabago sa takbo ng kanyang tadhana. Sa kabilang linya, pagkatapos ng 3 ring, isang malalim at baritonong boses ang sumagot. Isang boses na tila nanggagaling sa pinakamalalim na bahagi ng gabi. Hello? Ani Adrian Montenegro. Huminga ng malalim si Clarissa. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa krus sa dulo ng altar na natatanaw niya mula sa nakabukas na pinto. Adrian, kailangan ko ng asawa. Ngayon din. At alam kong kailangan mo ang lupang hawak ng ama ko. Natigil ang lahat. Ang hininga ng mundo ay tila huminto. Isang maikling katahimikan ang namayani bago muling nagsalita ang lalaki sa kabilang linya. Ang kanyang tono ay puno ng misteryo at panganib. Nasa tapat ako ng simbahan, Clarissa. 5 minuto. Lumabas ka riyan na suot ang gown mo at gagawin kitang pinakamakapangyarihang babae sa bansa. Ngunit tandaan mo kapag pumasok ka sa sasakyan ko, wala na itong balikan. Hindi ininda ni Clarissa ang bigat ng kanyang trahe de boda habang mabilis siyang naglalakad palabas ng sacristy. Ang bawat hakbang niya sa pasilyo ng simbahan ay tila pag-iwan sa isang piraso ng kanyang lumang pagkatao. Nadaanan niya ang kanyang ama na nakatayo pa rin doon. Ang mukha nito ay kulay ube sa tindi ng galit at gulat. Hindi siya lumingon. Hindi niya hinayaang makita ng matanda ang muling pagpatak ng kanyang luha. Para kay Clarissa, ang puting telang bumabalot sa kanya ay hindi na simbolo ng wagas na pag-ibig, kundi isang bitag na kailangan niyang takasan. Sa labas ng simbahan, sa ilalim ng nakapapasong sikat ng araw ng Maynila, ay naghihintay ang isang itim na SUV. Ang kintab nito ay tila isang babala. Malamig, matikas at mapanganib. Dahan-dahang bumaba ang salamin ng bintana sa likuran at doon ay tumambad ang mukha ni Adrian Montenegro. Ang kanyang mga mata, na kasing dilim ng gabi, ay nakatitig ng diretso sa namumulang pisngi ni Clarissa. Binuksan ng driver ang pinto at walang pag-aalinlangang pumasok si Clarissa sa loob. Ang lamig ng aircon sa loob ng sasakyan ay agad na bumaon sa kanyang balat. Isang matinding kaibahan sa init ng kahihiyang iniwan niya sa loob ng simbahan. Naupo siya sa tabi ni Adrian. Ang kanyang malapad na gown ay sumakop sa halos buong espasyo ng upuan, tila isang tumpok ng ulap na nalaglag sa gitna ng kadiliman. Sigurado ka na ba rito, Clarissa? Ang malamig na tanong ni Adrian. Hindi siya lumingon sa dalaga. Ang kanyang paningin ay nanatili sa unahan. Ang pagpapakasal sa akin ay hindi isang laro. Kapag sinabi ko ang oo, pagmamay-ari ko na ang bawat hininga mo. Walang takasan, walang bawian. Huminga ng malalim si Clarissa, pilit na pinatitigil ang panginginig ng kanyang mga balikat. Wala na akong babalikan, Adrian. Ang ama ko ay handa akong ibenta para sa pera. At ang lalaking mahal ko ay mas pinili ang iba. Mas mabuting ibigay ko ang buhay ko sa isang jablong tulad mo kaysa mabulok sa kamay ng mga taong itinuturing akong kagamitan. Isang mapait ng ngisi ang gumuhit sa labi ng lalaki. Matapang ka. Pero ano ang mapapala ko sa isang discarded bride na tulad mo? Bukod sa ganda, ano ang halaga mo sa akin? Hindi sumagot si Clarissa sa pamamagitan ng salita. Sa halip, kinuha niya ang isang selyadong envelope mula sa ilalim ng kanyang belo. Inabot niya ito kay Adrian. Nariyan ang lahat ng ebidensya tungkol sa lupang pangako. Ang mga dokumentong magpapatunay na ang proyektong ipinagmamalaki ng ama ko ay nakatayo sa isang lupang puno ng lason. Iyan ang alas mo
para pabagsakin ang imperyo ng mga Mendez at Valderrama. Sa palit ng proteksyon mo, ibibigay ko sa iyo ang ulo ng aking ama sa isang pilak na talamas. Natigilan si Adrian. Dahan-dahan niyang kinuha ang envelope at binuksan ito. Habang binabasa niya ang mga dokumento, ang katahimikan sa loob ng sasakyan ay tila naging isang buhay na nilalang na bumabalot sa kanilang dalawa. Pagkatapos ng ilang sandali, ibinaling ni Adrian ang kanyang tingin kay Clarissa. Nakita niya ang bakas ng sampal sa pisngi nito, ang gulugulong buhok, at ang mga matang puno ng apoy sa kabila ng pagod. Inabot ni Adrian ang kamay ni Clarissa. Napansin niya ang matinding panginginig nito, isang pagpapatunay na sa likod ng matatapang na salita ay isang babaeng sugatan at takot. Sa halip na bitiwan, mas naging mahigpit ang hawak ni Adrian sa maliit na kamay ng dalaga. Ang init ng kanyang palad ay tila isang kumot na bumalot sa nanlalamig na katawan ni Clarissa. Manong, ituloy ang plano. Pumunta tayo sa huwes. Utos ni Adrian sa driver. Walang imik na tumakbo ang sasakyan palayo sa simbahan. Sa loob ng opisina ng isang kakilalang huwes, mabilis na nangyari ang lahat. Walang mga bulaklak, walang koro ng mga anghel, at walang mga bisitang mapanghusga. Tanging ang tunog ng pluma sa ibabaw ng papel at ang malamig na tinig ng 2 taong nagpapalitan ng mga panata na binuo hindi ng pag-ibig, kundi ng pangangailangan. Nang matapos ang pirmahan, tumayo si Adrian at hinarap si Clarissa. Inayos niya ang gulugulong buhok ng dalaga, isang kilos na tila may halong pag-iingat at pag-angkin. Mula sa oras na ito, ikaw na si Clarissa Mendez Montenegro. Ang bawat luhang pumatak sa pisnging yan ay babayaran nila ng doble. Wala nang sasaktan sa'yo dahil ang bawat saktan sa'yo ay parang nanakit na rin sa akin. Paglabas nila ng gusali, sinalubong sila ng nakabubulag na liwanag mula sa mga kamera ng mga mamamahayag. Ang balita tungkol sa pagtakas ng bride ni Marco Valderrama kasama ang mortal nitong kaaway na si Adrian Montenegro ay kumalat na parang apoy. Ang mga flash ng kamera ay tila mga bituin na sumasabog sa harap ni Clarissa, ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya nagtago. Itinaas niya ang kanyang ulo, ang kanyang kamay ay nakakapit ng mahigpit sa braso ni Adrian. Alam niyang bukas, ang buong bansa ay pag-uusapan ang kanyang kawalang hiyaan. Pero sa ilalim ng kanyang dibdib, may isang bahagi niya ang nakaramdam ng kagaanan. Ang rejected bride ay wala na. Ang reyna ng mga Montenegro ay isinilang na sa gitna ng bagyo. Ngunit habang nakasakay muli sa sasakyan, isang tanong ang pilit na gumugulo sa isipan ni Clarissa. Bakit parang alam na ni Adrian ang lahat? Bakit parang matagal na nitong hinihintay ang pagkakataong ito? Ang katahimikan sa loob ng mansyon ng mga Montenegro ay tila isang mabigat na kumot na bumabalot sa bawat sulok ng malawak na pasilyo. Habang dahan-dahang naglalakad si Clarissa patungo sa kanyang silid, ang bawat pagtama ng kanyang takong sa makintab na sahig ay umaalingaw-ngaw. Isang paalala na siya ay narito na sa isang mundong malayo sa kanyang kinalakhan. Ang mansyon ay maringal, puno ng mga antigong kagamitan at mamahaling sining, ngunit tila wala itong buhay, isang gintong hawla na naghihintay sa kanyang pagdating. Sinalubong sila ni Ginang Ortega, ang matandang mayordoma na ang mukha ay tila inukit mula sa matigas na bato. Ang kanyang paningin ay malamig at mapanuri, habang tinitingnan ang wedding gown ni Clarissa na ngayon ay may dumi na sa laylayan at gusot-gusot na sa pagod. Ihanda ang silid sa dulo ng pasilyo, Ginang Ortega. Utos ni Adrian habang hinuhubad ang kanyang coat. At siguraduhin mong lahat ng kailangan ng aking asawa ay naroon na. Huwag mo siyang kukulitin maliban na lamang kung kailangan. Opo, senyor. Maikling sagot ng matanda bago bumaling kay Clarissa ng may bahagyang pagyukod na tila pilit. Sumunod po kayo sa akin, senyora.
Nang makapasok si Clarissa sa kanyang bagong silid, natigilan siya. Hindi ito ang tipikal na silid ng panauhin. Ang bawat detalye, mula sa kulay ng mga kurtina hanggang sa amoy ng sariwang orchids sa ibabaw ng mesa, ay pamilyar. Ito ang kanyang paboritong bulaklak, ang paborito niyang kulay ng asul, at ang pabangong laging ginagamit ng kanyang yumaong ina. Napahawak siya sa dibdib. Ang kanyang hininga ay bahagyang naghabol habang pinagmamasdan ang bawat sulok. Paano nalaman ni Adrian ang mga maliliit na detalyeng ito? Dahan-dahan niyang hinubad ang mabigat na belo at ang kanyang mga alahas. Sa harap ng salamin, tinitigan niya ang kanyang sarili. Ang kanyang mga mata ay pagod. Ang kanyang pisngi ay may bakas pa rin ng sakit, ngunit wala na ang takot. Maya-maya, lumabas siya ng silid upang uminom ng tubig at aksidenteng napadpad sa library ni Adrian. Ang pinto ay bahagyang nakabukas at ang liwanag mula sa loob ay tila nag-aanyaya sa kanya. Sa loob ng library, sa gitna ng libu-libong libro, nakita niya ang isang maliit na frame sa ibabaw ng mesa ni Adrian. Nilapitan niya ito at ang kanyang mundo ay tila huminto sa pag-ikot. Ito ay isang luma at kupas na litrato ng kanyang ina noong kabataan pa nito. Ang kanyang ina ay nakangiti. May hawak na isang libro at tila walang kamalay-malay sa kumukuha ng larawan. Bakit may litrato ang kanyang ina sa pribadong silid ng lalaking itinuturing na kaaway ng kanyang ama? Bago pa man siya makapag-isip ng malalim, biglang nag-vibrate ang kanyang telepono sa bulsa ng kanyang gown. Ang pangalan sa screen ay sapat na para magpabilis ng tibok ng kanyang puso sa galit. Si Marco. Clarissa, salamat at sumagot ka. Ang boses ni Marco ay puno ng pagmamakaawa, ngunit may halong panunumbat. Alam kong nagkamali ako, pero Clarissa, huwag mo namang gawing laro ang kasal. Isang Montenegro? Sa lahat ng lalaki, ang mortal na kaaway pa ni Papa ang pinatulan mo. Bumalik ka na rito. Pinapatawad na kita sa pagtakas mo, basta iwanan mo ang lalaking iyon. Hindi mo siya kilala, Clarissa. Gagamitin ka lang niya para pabagsakin kami. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Clarissa. Pinapatawad mo ako, Marco. Pagkatapos mong iwan ako sa harap ng altar para sa babaeng kasama mo ngayon sa ospital, ikaw pa ang may ganang magpatawad. Huli na ang lahat. Ang babaeng kilala mo ay namatay na sa loob ng simbahang yon. At ang babaeng kausap mo ngayon ay ang asawa na ni Adrian Montenegro. Huwag mo na akong tatawagan muli dahil baka ang susunod na tawag na matatanggap mo ay mula na sa mga abogado namin. Pinatay ni Clarissa ang tawag at marahas na pinunasan ang luhang pumatak. Sa gitna ng dilim ng library, naramdaman niya ang isang presensya sa likuran niya. Hindi niya kailangang lumingon para malaman kung sino ito. Ang amoy ng sandalwood at mamahaling tabako ay sapat na. Bakit mo hawak ang litratong yan, Clarissa? Ang boses ni Adrian ay mababa. Tila isang babala na nagmula sa kaibuturan ng lupa. Humarap si Clarissa. Ang litrato ay nasa pagitan ng kanyang mga nanginginig na daliri. Sino ka ba talaga, Adrian? At ano ang tunay na kaugnayan mo sa ina ko? Tumingin si Adrian sa litrato at sa isang maikling sandali, ang kanyang malamig na mga mata ay nagpakita ng isang emosyong hindi maipaliwanag ni Clarissa. Isang pagsisisi o marahil ay isang pangakong matagal nang nakabaon. Lumipas ang 3 araw na tila isang mahabang panaginip para kay Clarissa. Sa loob ng marangyang silid, tinitigan niya ang kanyang sarili sa malaking salamin habang suot ang isang hapit at pulang bestida na sadyang ipinadala ni Adrian. Ang kulay nito ay tila sumisimbolo sa isang panibagong buhay na umuusbong mula sa mga nagbabagang baga ng kanyang nakaraan. Nang bumaba siya sa grand staircase ng mansyon, nakita niya si Adrian na naghihintay, nakasuot ng itim na suit na lalong nagpalitaw sa malamig ngunit makapangyarihang aura nito.
Walang sinabing salita ang lalaki, ngunit ang paraan ng paglahad nito, ng braso, upang kapitan niya, ay sapat na upang magbigay ng kaba at tapang sa kanyang dibdib. Ang gabing iyon ay ang taunang charity gala ng mga pinakamayayamang pamilya sa Maynila. Ang unang pagkakataon na lalabas sila sa publiko bilang mag-asawa. Pagkapasok pa lamang nila sa malawak at bulwagang puno ng mga nagkikislapang chandelier, ang mga pabulong na tsismis ng mga tao ay agad na gumapang sa hangin, tila mga ahas na naghahanap ng mabibiktima. Naramdaman ni Clarissa ang panlalamig ng kanyang mga kamay, ngunit agad itong napawi nang hapitin ni Adrian ang kanyang baywang. Isang banayad na paalala na hindi siya nag-iisa sa labanang ito. Nang kinailangan ni Adrian na makipag-usap sandali sa isang banyagang investor sa kabilang bahagi ng bulwagan, naiwan si Clarissa malapit sa buffet table. Hindi pa man siya nakakakuha ng inumin. Isang pamilyar at nakaririmarim na presensya ang lumapit sa kanya. Si Marco, nakasuot ng puting suit, na tila sinusubukang linisin ang kanyang nadungisang pangalan. At sa braso nito ay nakapulupot si Sofia. Ang ngiti ni Sofia ay parang laso na nakabalot sa asukal habang hinahagod nito ang kanyang sariling tiyan na wala pa namang umbok. Hi Clarissa, sana hindi ka nagalit sa amin. Pambungad ng babae, ang boses ay sadyang pinalakas upang marinig ng mga tao sa paligid. You know, Marco only left the wedding because of our baby. Bigla kasi akong sinugod sa ospital. Maiintindihan mo rin yan kapag naging ina ka. Kung magkakaanak ka pa sa matandang pinatulan mo para lang makaganti sa amin. Umakyat ang dugo sa ulo ni Clarissa. Bago pa man siya makasagot, humakbang si Marco at tiningnan siya mula ulo hanggang paa nang may matinding pagkutya. Huwag kang magmalinis, Clarissa. Akala mo ba hindi ko alam? Kinamkam mo lang ang yaman ni Adrian para isalba ang pride mo. You're just a gold digger playing the victim. Ginamit mo ang awa niya para takasan ang kahihiyan-hiyan mo. Tila hindi pa sapat ang panggigipit ng dalawa. Sumulpot din ang kanyang amang si Don Roberto mula sa likuran ng mga panauhin. Ang matanda ay may bitbit na baso ng alak. Ang muka ay nagmamalaki pa rin. Clarissa, tigilan mo na ang kalokohang ito. Ngayong nakuha mo na ang asawa mo, sabihin mo sa kanya na punduhan ang kumpanya natin bukas na bukas din. Pamilya mo pa rin ako at utang mo sa akin ang buhay mo. Ang 3 taong sumira sa kanyang tiwala ay nakatayo ngayon sa kanyang harapan. Ginagamit ang kanilang mga baluktot na katwiran upang iparamdam na siya ang may kasalanan ng lahat. Mahigpit na hinawakan ni Marco ang pulso ni Clarissa. Idinidiin ang kanyang mga daliri sa balat ng dalaga. Saka hindi ka mahal niyan, Clarissa. Pinaglalaruan ka lang ni Montenegro para inisin ang pamilya ko. Hindi sumigaw si Clarissa. Sa halip, tinitigan niya si Marco ng may matinding pagkasuklam. Ngunit bago pa niya mabawi ang kanyang braso, isang malaking kamay ang marahas na pumulupot sa balikat ni Marco. Halos ibaon ang mga daliri sa buto nito. Bitawan mo ang asawa ko bago ko baliin ang mga daliri mo isa-isa. Ang boses ni Adrian ay mababa, kalmado, ngunit may dalang panganib na nagpatigil sa paghinga ng lahat ng nakarinig. Agad na binitawan ni Marco si Clarissa, ang mukha nito ay namutla sa takot. Lumapit si Adrian kay Clarissa. Sa halip na magalit o magtaas ng boses sa dalaga, tiningnan niya ito nang may lambing na hindi inaasahan ng sinuman. Napansin ni Adrian ang ilang takas na buhok sa pisngi ni Clarissa dahil sa kaguluhan. Dahan-dahan niyang inipit ang hibla ng buhok sa likod ng tainga ng dalaga. Ang kanyang hinlalaki ay banayad na humagod sa pisngi nito. Isang simpleng kilos na tila sumampal sa pagkalalaki ni Marco, na nakatayo lamang doon na nanginginig sa matinding selos at inggit. Humarap si Adrian kay Don Roberto. Ang kanyang tingin ay tila yelo na nakasusunog. And you, Mr. Mendez, ang pinakasalan ko ay ang anak ninyong tinapon ninyo sa putikan, hindi ang inyong basurang negosyo.
Huwag na huwag ninyo akong tatawaging pamilya dahil ang mga basura ay itinatapon ko, hindi ko pinapapasok sa bahay ko. Walang nakapagsalita kina Marco, Sofia at Don Roberto. Ang kanilang mga muka ay pininturahan ng matinding kahihiyan habang pinapanood ng mga kilalang tao sa lipunan. Inalalaya ni Adrian si Clarissa at naglakad sila palayo. Iniiwan ang mga kontrabida na lumulunok ng sarili nilang lason. Nang makalabas sila ng bulwagan patungo sa pribadong hardin upang magpahangin, naramdaman ni Clarissa ang isang kakaibang ginhawa sa kanyang dibdib. Sa unang pagkakataon, may isang taong nagtanggol sa kanya, ngunit nang buksan niya ang kanyang maliit na pitaka upang kumuha sana ng panyo, isang nakatuping itim na papel ang nahulog sa damuhan. Hindi niya alam kung sino ang nag-ipit nito doon sa gitna ng kaguluhan kanina. Kinuha niya ito at binuksan sa ilalim ng liwanag ng buwan. Ang mga salitang nakasulat sa papel ay tila mga karayom na tumusok sa kanyang mga mata. Huwag kang magtiwala sa lalaking katabi mo. Siya ang dahilan kung bakit namatay ang iyong ina. Paano magiging anghel ang nagligtas sa akin kung ang kanyang mga kamay ay may bakas ng dugo ng taong pinakamamahal ko? Ang kaisipang ito ay tila isang malupit na anay na nagsimulang ngumatngat sa pundasyon ng pagtitiwala na dahan-dahang itinatayo ni Clarissa para kay Adrian. Habang nakatayo sa ilalim ng malamig na liwanag ng buwan sa hardin, naramdaman ni Clarissa ang panginginig ng kanyang mga daliri na nakakuyom sa itim na papel. Ang bawat letra sa sulat ay tila naglalabas ng lason na unti-unting pumapasok sa kanyang mga ugat. Ginagawang yelo ang dugong kani-kanina lang ay mainit dahil sa pagtatanggol ni Adrian sa kanya. Clarissa? Namumutla ka. Masyado bang naging mabigat ang gabi para sa'yo? Ang boses ni Adrian ay malambot, puno ng tunay na pag-aalala. Nararamdaman ni Clarissa ang init ng katawan ni Adrian sa kanyang likuran. Dahan-dahang ipinatong ng lalaki ang kanyang coat sa mga balikat ng dalaga. Isang kilos na dapat sana ay magpapadama sa kanya ng seguridad. Ngunit ngayon ay nagdulot lamang ng matinding kalituhan. Mabilis na isinilid ni Clarissa ang lukot na papel sa loob ng kanyang maliit na pitaka. Pilit na itinatago ang sikretong tila sumasabog sa kanyang palad. Medyo nahilo lang ako, Adrian. Maraming nangyari ngayong gabi. Pilit na sagot ni Clarissa. Hindi niya magawang tingnan ng diretso ang mga mata ng asawa. Umuwi na tayo. Hindi mo na kailangang tiisin ang mga taong yon, ani Adrian. Inakay niya si Clarissa patungo sa sasakyan. Ang kanyang kamay ay nananatili sa likuran ng dalaga, protektado at matatag. Ngunit sa isip ni Clarissa, ang bawat haplos ni Adrian ay tila isang katanungan. Sino ka ba talaga? Bakit kailangan mong itago ang katotohanan sa likod ng iyong mga mabubuting gawa? Pagdating sa mansyon, sa halip na iwanan siya sa kanyang silid, sinamahan siya ni Adrian sa kusina. Ang katahimikan sa loob ng bahay ay binabasag lamang ng mahinang tunog ng takure na nagpapakulo ng tubig. Pinanood ni Clarissa si Adrian habang maingat itong nagtitimpla ng tsaang gawa sa mansanilya. Ang mga galaw ng lalaki ay banayad, malayo sa imahe ng isang jablo ng industriya na kinatatakutan ng lahat. Uminom ka nito. Makakatulong ito para makatulog ka ng mahimbing, sabi ni Adrian habang inilalapag ang tasa sa harap ni Clarissa. Naupo ang lalaki sa kabilang panig ng mesa. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa dalaga. Clarissa, alam kong marami kang gustong itanong. Alam kong marami akong mga lihim na hindi mo pa nauunawaan. Pero sana, maniwala ka na ang lahat ng ginagawa ko ay para sa kabutihan mo. Gusto sanang ilabas ni Clarissa ang papel at itanong ng diretso ang tungkol sa kanyang ina. Ngunit may isang bahagi ng kanyang puso ang natatakot sa isasagot nito. Natatakot siyang malaman na ang tanging taong naging sandigan niya ay siya rin palang dahilan ng kanyang pinakamalaking pighati. Bakit mo ako pinoprotektahan ng ganito, Adrian? Dahil ba ito sa utang na loob mo sa ina ko? Ang tanong ni Clarissa
Ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng lungkot at pagdududa. Sandaling natigilan si Adrian. Ang kanyang mga mata ay nagpakita ng isang matinding kirot na mabilis din niyang itinago. Ang iyong ina ay isang mabuting tao, Clarissa. Mas mabuti kaysa sa inaakala mo. At ang pagprotekta sa iyo ay hindi lamang dahil sa utang na loob. Ito ay dahil nararapat ka sa isang buhay na malayo sa dumi at lason na pilit na ibinabalot sa iyo ng iyong ama. Matapos ang usapang iyon, nagkulong si Clarissa sa kanyang silid. Hindi siya makatulog. Ang bawat anino sa dingding ay tila nagiging mukha ng kanyang ina na tila may gustong sabihin. Naalala niya ang isang lumang kahon na iniwan sa kanya ni Nanay Rosa bago siya ikasal. Isang kahon na ayaw niyang buksan noon dahil sa takot na muling mabalik ang sakit ng nakaraan. Dahan-dahan niyang kinuha ang kahon mula sa ilalim ng kanyang kama. Sa loob nito ay may ilang lumang sulat, isang tuyong bulaklak at isang susi na may nakaukit na letrang M. Ngunit ang mas nakakuha ng kanyang atensyon ay ang isang maliit na diary ng kanyang ina. Binuksan niya ang huling pahina at doon ay nakasulat ang isang petsa. Ang petsa kung kailan namatay ang kanyang ina sa isang aksidente sa kalsada 10 taon na ang nakalilipas. Sa ilalim ng petsa, may nakasulat na isang pangalan na bahagyang nabura na ng panahon ngunit malinaw pa ring mababasa, Montenegro. Kasabay ng pagbasa niya sa pangalang iyon, isang malakas na tunog ng kidlat ang gumuhit sa kalangitan na sinundan ng malakas na pagbuhos ng ulan na tila nakikiramay sa muling pagkawasak ng puso ni Clarissa. Sa gitna ng dilim, narinig niya ang mahinang pagkatok sa kanyang pinto. "Clarissa, gising ka pa ba?" Ang tinig ni Adrian mula sa labas. Hindi sumagot si Clarissa. Ipinikit niya ang kanyang mga mata habang yakap ang diary ng kanyang ina. Ang pag-aalinlangan ay naging isang ganap na hinala. Kung si Adrian nga ang may kasalanan, paano niya magagawang manatili sa tabi nito? Ngunit paano kung ito ay isa na namang patibong ng kanyang ama upang paghiwalayin sila? Dahan-dahang bumukas ang pinto ng kanyang silid at ang anino ni Adrian ay humaba sa sahig, papalapit sa kanyang higaan. Bakit sa tuwing sinusubukan kong magtiwala, ang tadhana na mismo ang gumagawa ng paraan para itulak ako palayo? Ang katanungang ito ay tila isang maugong na bulong sa loob ng isipan ni Clarissa habang nararamdaman niya ang dahan-dahang pag-usad ni Adrian sa loob ng kanyang silid. Ang tanging liwanag na nagmumula sa mga poste ng ilaw sa labas ay nagbibigay ng isang mahaba at nakatatakot na anino sa lalaki. Mabilis na isinilid ni Clarissa ang diary ng kanyang ina sa ilalim ng kanyang unan. Ang kanyang puso ay tila isang tambol na nagwawala sa loob ng kanyang dibdib. Ang bawat tibok nito ay tila sumasabay sa malakas na pagbuhos ng ulan sa labas. Malamig at walang hinto. Huminto si Adrian sa gilid ng kanyang kama. Hindi ito nagsalita agad. Ang katahimikan sa pagitan nila ay tila isang manipis na sinulid na anumang sandali ay mapuputol. Naramdaman ni Clarissa ang paglubog ng kutsyon nang maupo si Adrian sa gilid nito. Ang amoy ng ulan at ang pamilyar na bango ng sandalwood ay bumalot sa dalaga. Isang kombinasyon na dapat sana ay nagbibigay sa kanya ng kapayapaan, ngunit ngayon ay nagdadala ng matinding pangamba. "Alam kong gising ka, Clarissa." Ang mahinang boses ni Adrian ay tila isang haplos sa kadiliman. "Nakita ko ang panginginig ng iyong mga balikat. Natatakot ka ba sa bagyo o natatakot ka sa katotohanang kasama mo ako sa loob ng bahay na ito?" Dahan-dahang iminulat ni Clarissa ang kanyang mga mata at tumingin sa lalaki. Ang mga mata ni Adrian ay tila mga bituin sa gitna ng kadiliman. Malamig ngunit may taglay na ningning na mahirap basahin. "Bakit ka narito, Adrian? Hindi ba't usapan natin ay may kani-kaniya tayong buhay sa loob ng mansyong ito?" Ang tanong ni Clarissa, ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng lungkot at panunumbat. "Hindi ako makatulog dahil alam kong hindi ka rin mapakali," sagot ni Adrian.
Inabot nito ang kumot at masuyong itinaas hanggang sa balikat ni Clarissa. Gusto ko lang siguraduhin na ligtas ka, na walang anumang masamang panaginip ang kukuha sa katahimikan mo. Sa isang sandali, gustong itanong ni Clarissa ang tungkol sa diary. Gusto niyang isigaw ang pangalang Montenegro na nakasulat sa huling pahina nito. Ngunit nang makita niya ang pagod sa mga mata ng lalaki, ang pagod ng isang taong tila pasan ng buong mundo, ay biglang umurong ang kanyang dila. Paano kung ang Montenegro na tinutukoy sa diary ay hindi si Adrian, kundi ang kanyang ama? O baka naman, isang aksidenteng hindi sinasadya. Kinabukasan, ang katahimikan ng umaga ay binasag ng isang marahas na pagdating. Habang nag-aalmusal sina Clarissa at Adrian, narinig nila ang mabilis na paghinto ng isang sasakyan sa tapat ng mansyon na sinundan ng malakas na pagtalo ng mga tauhan sa labas. Hindi nagtagal, bumukas ang pinto ng dining hall at pumasok si Don Roberto, ang ama ni Clarissa. Ang mukha nito ay bakas ang puyat at ang matinding galit na tila sasabog na anumang sandali. "Clarissa, wala ka na talagang utang na loob," ang bulyaw ni Don Roberto habang iwinagayway ang isang tabloid na pahayagan. "Dahil sa pinagagawa ninyong mag-asawa, bumagsak ang stocks ng kumpanya. Ang mga investor ko ay isa-isang umaalis. Gusto mo ba talagang makitang naghihirap ang sarili mong ama?" Tumayo si Adrian. Ang kanyang tindig ay tila isang pader na hindi matitibag. "Mr. Mendez, nakalimutan mo na yata na wala ka na sa sarili mong pamamahay. Ang anumang sigaw mo rito ay ituturing kong pambabastos sa aking asawa." Hindi natinag si Don Roberto. Lumapit ito kay Clarissa at gumamit ng kanyang pinakamabisang sandata, ang gaslighting. "Clarissa, isipin mo ang iyong ina. Isipin mo ang lahat ng pinaghirapan niya para sa kumpanyang ito. Ngayon, sisirain mo lang dahil sa paghihiganti? Kung buhay ang ina mo, hinding-hindi niya mapapatawad ang ginagawa mo sa pamilyang ito. Pinapatay mo ang kanyang alaala sa bawat dokumentong ibinibigay mo kay Montenegro." Naramdaman ni Clarissa ang panlalamig ng kanyang mga kamay. Ang pagbanggit sa kanyang ina ay tila isang lason na direktang itinusok sa kanyang puso. Ang bawat salita ng kanyang ama ay idinisenyo upang iparamdam sa kanya na siya ang kontrabida sa sarili niyang kwento. "Huwag mong gamitin ang pangalan ni Mama para sa iyong kasakiman, Papa," ang sagot ni Clarissa, bagamat ang kanyang boses ay gumaralgal sa pagpipigil ng luha. "Talaga? Kung ganoon, bakit hindi mo itanong sa asawa mo kung nasaan siya noong gabing maaksidente ang iyong ina?" Ang nakangingilong tanong ni Don Roberto, habang may mapait na ngiti sa kanyang mga labi. "Itanong mo sa kanya kung sino ang nagmamaneho ng sasakyang bumangga sa inyong ina 10 taon na ang nakalilipas. Itanong mo sa kanya kung bakit hanggang ngayon mayroon siyang pilat sa kanyang dibdib na hinding-hindi mawawala." Katahimikan. Isang katahimikang mas nakabibingi kaysa sa anumang sigaw. Dahan-dahang lumingon si Clarissa kay Adrian. Nakita niya ang paninigas ng panga ng lalaki. Ang mga mata ni Adrian na kanina ay matatag, ngayon ay tila puno ng isang madilim na katotohanan na hindi na nito kayang itago. "Adrian, totoo ba?" Ang bulong ni Clarissa. Ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok. Hindi sumagot si Adrian. Tumingin lang siya sa malayo. Ang kanyang kamao ay nakakuyom hanggang sa mamuti ang kanyang mga buko-buko. Ang katahimikang yon ay sapat na para maging kasagutan. Ang taong itinuring niyang tagapagligtas ay siya rin palang aninong sumira sa kanyang buhay simula pa noong una. Ang mundo ni Clarissa ay muling gumuho, mas mabilis at mas malakas kaysa noong araw ng kanyang kasal. Ang katotohanan ay tila isang malakas na alon na sumira sa lahat ng kanyang pinaniniwalaan. Ang pag-ibig, ang pagtitiwala, ang hustisya, lahat ng ito ay naglaho na parang bula sa kanyang harapan. Sa isang iglap, ang tagapagligtas ay naging isang kaaway. Ang proteksyon ay naging isang bilangguan. At ang paghihiganti ay naging isang
mapalinlang na laro kung saan siya ang ginamit na piyesa. Adrian, sabihin mo sa akin, anong nangyari nung gabing iyon? Ang pilit na tanong ni Clarissa, habang ang kanyang mga mata ay nakatitig sa mga mata ni Adrian. Totoo bang ikaw ang nagmamaneho ng sasakyang bumangga kay Mama? Totoo bang dahil sa'yo kaya siya namatay? Hindi sumagot si Adrian. Nanatili siyang tahimik. Ang kanyang mukha ay walang ekspresyon. Ang katahimikan ay tila isang malupit na kumpirmasyon sa mga pangamba ni Clarissa. Tumalikod ang dalaga kay Adrian. Hindi na kayang harapin ng lalaki. Ang galit, ang sakit, ang pagtataksil. Lahat ng emosyong ito ay nagsama-sama sa kanyang dibdib. Halos hindi na siya makahinga. Umalis ka na, Papa, ang sabi ni Clarissa. Ang kanyang boses ay halos isang bulong. Hindi kita gustong makita kahit kailan. At huwag mo nang subukang gamitin ang pangalan ni Mama para sa mga kasinungalingan mo. Ngumisi si Don Roberto. Kita mo na, Clarissa, kahit kailan, mas pipiliin niya ang sarili niya kaysa sayo. Ang katotohanan ay hindi kailanman magbabago. Ginamit ka lang niya para makapaghiganti sa akin. Lumabas si Don Roberto sa dining hall. Ang kanyang tawa ay umaalingaw-ngaw sa buong mansyon. Sa sandaling iyon, hindi alam ni Clarissa kung sino ang mas kinamumuhian niya. Ang kanyang ama, na walang ibang ginawa, kundi manipulahin siya, o si Adrian, na nagpanggap na ililigtas siya, ngunit sa huli ay mas sinira pa ang kanyang buhay. Dahan-dahang humarap si Clarissa kay Adrian. Sa pagkakataong ito, hindi na niya nakita ang proteksyon sa mga mata ng lalaki. Ang nakita niya ay pagsisisi, pagod, at isang madilim na katotohanang hindi na kayang itago. Lumayas ka sa pamamahay ko, Adrian, ang sabi ni Clarissa. Ang kanyang boses ay puno ng pagkasuklam. Ayoko nang makita pa ang pagmumukha mo kahit kailan. Itinakwil na ako ng pamilya ko dahil sa'yo. Kaya sana naman, hayaan mo na akong maging malaya sa impluensya mo. Hindi sumagot si Adrian. Hinarap lamang nito si Clarissa. Ang kanyang mga mata ay puno ng sakit na hindi maipaliwanag. Sa huli, tumalikod ang lalaki at lumabas sa dining hall. Ang kanyang mga yapak ay mabigat at puno ng panghihinayang. Pagkaalis ni Adrian, bumagsak si Clarissa sa kanyang upuan. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Hindi na niya alam kung ano ang gagawin, kung saan pupunta, o kung kanino magtitiwala. Ang tanging alam niya ay kailangan niyang lumayo. Kailangan niyang takasan ng mga kasinungalingan, ang mga lihim, at ang sakit na dulot ng mga taong pinagkatiwalaan niya. Tumayo si Clarissa at nagmadaling pumasok sa kanyang silid. Kinuha niya ang isang maleta at nagsimulang mag-impake ng kanyang mga gamit. Wala na siyang pakialam kung saan siya pupunta. Ang tanging mahalaga sa kanya ay ang makalayo sa lugar na ito. Sa lugar na kung saan ang kanyang puso ay muling nadurog. Habang nag-iimpake, nakita ni Clarissa ang diary ng kanyang ina sa ilalim ng kanyang unan. Dahan-dahan niyang binuklat ang mga pahina nito, umaasa na makahanap ng kahit anong sagot sa mga katanungang bumabagabag sa kanya. Natagpuan niya ang ilang liham na sinulat ng kanyang ina para sa kanya. Mga liham na puno ng pagmamahal, ng pag-asa, at ng isang malalim na pangamba. Sa isa sa mga liham, may isang pangungusap na tumatak sa isip ni Clarissa. Anak, maging matapang ka. Huwag kang matakot harapin ang katotohanan, kahit gaano pa ito kasakit. Dahil sa huli, ang katotohanan ang magpapalaya sa atin. Sa biglang desisyon, kinuha ni Clarissa ang kanyang cellphone at tinawagan si Nanay Rosa, ang dating yaya ng kanyang ina. Nanay Rosa, kailangan ko po kayo, ang sabi ni Clarissa. Ang kanyang boses ay puno ng pagmamakaawa. Kailangan kong malaman ang lahat. Tungkol sa Mama. Tungkol sa relasyon niya kay Adrian Montenegro. Sa loob ng isang maliit na kubo sa isang liblib na probinsya, naghihintay si Nanay Rosa kay Clarissa
na may yakap na mahigpit at pagmamahal na walang kapantay. Sa kanyang mga bisig, parang bumalik si Clarissa sa kanyang pagkabata, sa mga araw kung kailan wala siyang ibang inaalala, kundi ang paglalaro sa bakuran at ang mga kwento ng engkanto bago matulog. Ngunit sa pagkakataong ito, walang mga engkanto sa kanyang buhay, tanging ang malupit na katotohanang kailangan niyang harapin. Nanay Rosa, kailangan kong malaman ang lahat tungkol kay Mama at kay Adrian Montenegro. Ang sabi ni Clarissa habang pinupunasan ng kanyang mga luha. Totoo bang may kinalaman siya sa pagkamatay ni Mama? Totoo bang meron silang relasyon noon? Tumahimik si Nanay Rosa. Inakay niya si Clarissa sa loob ng kanyang kubo at pinaupo sa isang lumang silya na gawa sa kahoy. Sa dingding, nakasabit ang isang malaking larawan ng kanyang ina noong kabataan pa nito. Isang larawan na punong-puno ng kaligayahan at pag-asa. Anak, ang mama mo ay isang napakabuting tao. Ang sabi ni Nanay Rosa, ang kanyang boses ay puno ng kalungkutan. Malaki ang utang na loob ni Adrian sa kanya. Hindi mo alam ang lahat, pero ang mama mo, marami siyang tinulungan na tao sa paligid na ito. Ikinuwento ni Nanay Rosa kay Clarissa ang tungkol sa matagal na nakaraang panahon kung saan si Adrian Montenegro ay isang simpleng binata lamang na may malaking pangarap. Ang kanyang pamilya ay dumaranas ng matinding kahirapan at ang kanyang ina ay may malubhang sakit na nangangailangan ng agarang paggagamot. Sa kasamaang palad, wala silang sapat na pera upang matustusan ang kanyang pangangailangan. Isang araw, nakilala ni Adrian ang ina ni Clarissa, si Ginang Emilia Mendez, na noon ay nagtatrabaho bilang isang volunteer sa isang charity organization. Sa awa at kabutihan ng kanyang puso, tinulungan ni Ginang Emilia si Adrian upang makakuha ng scholarship sa isang prestihiyosong universidad sa Maynila at tinustusan ang pagpapagamot sa kanyang ina. Dahil sa tulong ng mama mo, nakatapos si Adrian ng pag-aaral at naging isang matagumpay na negosyante, ang sabi ni Nanay Rosa. Kaya malaki ang kanyang utang na loob sa kanya, pero walang namagitan sa kanila maliban sa pagpapasalamat. Ngunit paano ang tungkol sa aksidente? Paano ang tungkol sa diary at sa pangalang Montenegro na nakasulat sa huling pahina nito? Hindi iyon binanggit ni Nanay Rosa. Nanay Rosa, mayroon pa po akong isang tanong. Ang sabi ni Clarissa, ang kanyang boses ay nanginginig sa kaba. Totoo bang si Adrian ang nagmamaneho ng sasakyang bumangga kay Mama 10 taon na ang nakalilipas? Tumahimik si Nanay Rosa. Tinitigan niya si Clarissa nang may pag-aalala sa kanyang mga mata. Anak, mahirap para sa akin sabihin ito sa'yo. Ang sabi niya, ang kanyang boses ay halos isang bulong. Pero ang totoo, si Adrian ang dapat nasakay sa sasakyang yon, hindi ang mama mo. Ikinuwento ni Nanay Rosa ang tungkol sa isang proyekto na pinasimulan ng ina ni Clarissa upang tulungan ang mga magsasaka sa kanilang probinsya. Ang proyekto ay nakatakdang hadlangan ang mga ilegal na gawain ng isang malaking kumpanya na nagtatapon ng mga kemikal sa kanilang lupain. Noong araw ng aksidente, nakatanggap si Adrian ng isang tawag mula sa kanyang ina na nagsasabing may mga lalaking nagbabanta sa kanilang buhay dahil sa kanyang pakikialam sa proyekto. Agad na pumunta si Adrian sa probinsya upang tulungan ang kanyang ina. Sa kasamaang palad, si Ginang Emilia ang nakasakay sa sasakyan ni Adrian nung gabing iyon. Nagpumilit itong maghatid ng ilang dokumento sa Maynila na may kinalaman sa proyekto. Sa daan, sila ay hinabol ng mga armadong lalaki na nagtatrabaho para sa kumpanya. Nagkaroon ng habulan at sa kasamaang palad, nawalan ng kontrol si Adrian sa kanyang sasakyan at bumangga sa isang malaking puno. Nasawi si Ginang Emilia habang si Adrian ay nagtamo ng malubhang sugat sa kanyang dibdib. Simula noon, sinisi ni Adrian ang kanyang sarili sa pagkamatay ng mama mo. Ang sabi ni Nanay Rosa, nangako siya sa kanyang sarili na poprotektahan kanya
at gagawin ang lahat para mabigyan ka ng hustisya. Kaya niya ginawa ang lahat ng ito, hindi para makasakit, kundi para magbayad. Sa pagtatapos ng kanyang kwento, bumuhos ang mga luha ni Clarissa na parang gripo na binuksan. Ngayon, nauunawaan na niya ang lahat. Nauunawaan na niya kung bakit ganoon na lamang ang pagprotekta sa kanya ni Adrian. Nauunawaan na niya kung bakit may litrato ang kanyang ina sa kanyang library. At nauunawaan na niya kung bakit meron siyang pilat sa kanyang dibdib. Pero kung ganoon, bakit hindi niya sinabi sa akin ang totoo? Ang tanong ni Clarissa, ang kanyang boses ay puno ng sakit dahil natatakot siyang hindi mo siya mapapatawad. Sagot ni Nanay Rosa, dahil alam niyang masisira ang lahat ng plano niya kung malalaman mo ang katotohanan. Pero Clarissa, dapat mong malaman na ang lahat ng ginawa niya ay dahil mahal ka niya. Mahal na mahal ka niya, anak. Ngayon, kailangan nang gumawa ng desisyon si Clarissa. Maniniwala ba siya sa mga salita ni Nanay Rosa? O mananatili siyang puno ng galit at pagdududa? Sasaktan ba niya si Adrian? O bibigyan siya ng pagkakataong magpaliwanag? Kinabukasan, maaga pa lamang ay nagpaalam na si Clarissa kay Nanay Rosa. Kailangan niyang harapin ang katotohanan. Kailangan niyang harapin si Adrian. Kung mananatili siyang puno ng galit at pagdududa, hindi na niya malalaman ang buong kwento. Pagbalik sa Maynila, agad na nagtungo si Clarissa sa mansyon ng mga Montenegro. Ang dati niyang tahanan ay ngayon ay tila isang malamig at walang buhay na gusali. Sa loob, sinalubong siya ni Ginang Ortega, ang mayordoma, na may pagtataka at bahagyang pag-aalala sa kanyang mga mata. "Senyora, anong ginagawa niyo rito?" "Wala po ang senyor. Nasa opisina siya," ang sabi ni Ginang Ortega. "Kailangan kong makita si Adrian," ang sagot ni Clarissa. "Kailangan kong malaman ang katotohanan." "Senyora, hindi ko po kayo pwedeng payagan," ang sabi ni Ginang Ortega. "Inutusan ako ng senyor na huwag kayong papasukin sa bahay na ito." Ngunit hindi nagpatinag si Clarissa. Pumasok siya sa loob ng mansyon at nagtungo sa library, ang lugar kung saan niya unang nakita ang litrato ng kanyang ina. Doon, nakita niya ang isang album ng mga litrato na hindi pa niya nakikita noon. Binuklat niya ito at nakita ang iba't ibang larawan ng kanyang ina at ni Adrian nung mga bata pa sila. Nakita niya ang kanilang mga ngiti, ang kanilang mga pagtulong sa isa't isa, at ang kanilang malalim na pagkakaibigan na hindi niya alam na umiral. Sa ilalim ng isang lumang larawan, may nakasulat na isang maikling mensahe. "Emilia, salamat sa lahat. Hindi ko makakalimutan ang kabutihan mo." Nakapirma, Adrian Montenegro. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Clarissa ang pagbabago ng kanyang puso. Ang galit ay unti-unting napalitan ng pangunawa. Ang pagdududa ay unti-unting napalitan ng pagtitiwala. Ngayon, kailangan na lamang niyang harapin si Adrian at hilingin ang kanyang kapatawaran. Agad na nagtungo si Clarissa sa opisina ni Adrian. Pagdating doon, nagulat siya nang makita ang lalaki na nakatayo sa tapat ng malaking bintana, nakatanaw sa malayo. Ang kanyang muka ay puno ng pagod at kalungkutan. "Adrian," ang tawag ni Clarissa. Dahan-dahang lumingon si Adrian kay Clarissa. Sa mga mata nito, nakita niya ang pagtataka, ang pag-asa, at ang isang malalim na pagmamahal na hindi pa rin nawawala. "Clarissa, anong ginagawa mo rito?" "Sinabi ko kay Ginang Ortega na huwag kang papasukin," ang sabi ni Adrian. "Alam ko ang lahat, Adrian," ang sagot ni Clarissa. "Alam ko ang tungkol sa utang na loob mo kay Mama. Alam ko ang tungkol sa aksidente. Alam ko ang tungkol sa lahat." Natigilan si Adrian. Hindi siya nagsalita. Tinitigan lamang niya si Clarissa na may halo-halong emosyon sa kanyang mga mata. "Bakit hindi mo sinabi sa akin ang totoo, Adrian?" Ang tanong ni Clarissa, ang kanyang boses, ay puno ng kalungkutan.
Bakit kailangan mong maglihim sa akin? Sa tingin mo ba hindi kita mapapatawad? Clarissa, natatakot ako. Ang sagot ni Adrian, ang kanyang boses ay halos isang bulong. Natatakot akong malaman mo ang katotohanan at kamuhian ako habang buhay. Natatakot akong mawala ka sa akin. Lumapit si Clarissa kay Adrian at hinawakan ang kanyang mga kamay. Adrian, hindi kita kinamumuhian, ang sabi niya. Galit ako, nasaktan ako, pero hindi kita kinamumuhian. Nauunawaan ko kung bakit mo ginawa ang lahat ng ito at handa akong magpatawad. Naramdaman ni Adrian ang paglambot ng kanyang puso. Hinawakan niya ang mukha ni Clarissa at tinitigan ang kanyang mga mata ng may pagmamahal. Clarissa, hindi mo alam kung gaano ako kasaya na marinig iyan, ang sabi niya. Hindi ko kayang mawala ka sa buhay ko. Adrian, may isa pa akong tanong. Ang sabi ni Clarissa, totoo bang mahal mo ako? O ginagawa mo lang ang lahat ng ito dahil sa utang na loob mo kay Mama? Ngumiti si Adrian. Clarissa, hindi kita minahal dahil sa utang na loob. Mahal kita dahil ikaw si Clarissa. Mahal kita dahil matapang ka, dahil matalino ka, dahil may puso kang marunong magmahal at magpatawad. Mahal kita dahil ikaw ang babaeng nagpabago sa buhay ko. Ang mga salitang binitawan ni Adrian ay tila maligamgam na tubig na naghugas sa lahat ng sugat at pagdududa sa puso ni Clarissa. Sa loob ng malawak at malamig na opisina, ang tanging nangingibabaw ay ang init ng kanilang pagtingin sa isa't isa. Hindi na kailangan ng mahahabang paliwanag. Ang higpit ng pagkakapit ng kanilang mga kamay ay sapat na upang magsilbing tulay na nagdurugtong sa kanilang mga pusong matagal nang naghihintay ng kasagutan. Dahan-dahang inilapit ni Adrian ang kanyang mukha. Naramdaman ni Clarissa ang mainit na hininga ng lalaki sa kanyang pisngi. Ipinikit niya ang kanyang mga mata. Hinahayaan ang sarili na tuluyang mahulog sa bisig ng taong minsan niyang inakalang kaaway. Ang halik na iginawad ni Adrian sa kanyang noo ay puno ng paggalang at isang tahimik na pangako. Isang pangakong hindi na niya muling hahayaang masaktan ang babaeng nasa kanyang harapan. Ngunit ang kapayapaang ito ay pansamantala lamang. Ang mga anino ng nakaraan ay hindi pa tuluyang nabubura. Kinabukasan, naging usap-usapan sa buong syudad ang napipintong pagbagsak ng kumpanya ng mga Mendez. Ang balita tungkol sa pag-atras ng mga pangunahing investor, partikular na ang pamilya Valderrama, ay kumalat ng mabilis. Dahil sa kaguluhang ginawa ni Don Roberto noong araw ng kasal at sa tuloy-tuloy na pagbaba ng halaga ng kanilang shares, nasa bingit ng pagkabangkarote ang imperyong itinayo ng ina ni Clarissa. Hindi natin hahayaang mapunta sa wala ang pinaghirapan ni Emilia. Matapang na pahayag ni Adrian habang nakaupo sila ni Clarissa sa study room ng mansyon. May nakalatag na mga dokumento at blueprint sa ibabaw ng mesa. Ang mga parehong dokumento na ibinigay ni Clarissa noong araw na sila'y magpakasal. Hinawakan ni Clarissa ang isang pahina kung saan nakadetalye ang tungkol sa lupang pangako. Ito ang dahilan kung bakit namatay si Mama. Ang proyektong ito na ginawang front ni Papa para itago ang mga illegal na waste disposal ng kumpanya. Tumango si Adrian. Hawak ko na ang mga ebidensya, Clarissa. Ang mga chemical reports, ang mga pekeng permit, at ang mga testimonya ng mga residente na nagkasakit dahil sa lason sa lupa. Pwede nating ipakulong ang ama mo at si Marco na kasabwat niya. Isang mabigat na buntong hininga ang pinakawalan ni Clarissa. Gawin natin. Panahon na para pagbayaran nila ang kanilang mga kasalanan. Hindi lang para sa akin, hindi lang para kay Mama, kundi para sa mga taong inosente na nagdusa dahil sa kasakiman nila. Kinabukasan, isang pambihirang press conference ang ipinatawag ni Adrian Montenegro. Hindi lang mga mamamahayag sa negosyo ang naroon, kundi pati na rin ang mga ahensya ng gobyerno na nangangalaga sa kalikasan. Sa gitna ng entablado,
Nakatayo si Clarissa, ang kanyang tindig ay tuwid, at ang kanyang mga mata ay walang bakas ng takot. Siya na ngayon ay hindi lang isang asawa, kundi isang mandirigma. Sa pagbubukas ng pintuan sa likuran ng hall, pumasok si Don Roberto kasama si Marco. Kapwa sila namumutla. Batid ang paparating na unos. Clarissa, ano ang ibig sabihin nito? Bulyaw ni Don Roberto. Pilit na pinapanatili ang kanyang awtoridad kahit na ang kanyang mga tuhod ay nanginginig. Sisirain mo ang pangalan ng pamilya natin sa harap ng publiko? Hinarap ni Clarissa ang kanyang ama nang may malamig na pagtingin. Wala na akong pamilyang sisirain, Papa. Kayo ang sumira nito. 10 taon na ang nakalilipas nang hayaan ninyong mamatay si Mama para lang maprotektahan ang maruming negosyo ninyo. Ipinakita ni Clarissa sa screen ang mga dokumento. Ang mukha ni Marco ay nawalan ng kulay nang makita ang kanyang pirma sa mga pekeng environmental clearance. Ang mga mamamahayag ay nagkagulo, kanya-kanyang kuha ng litrato at pagbato ng mga tanong. Marco Valderrama, ang boses ni Adrian ay umalingaw-ngaw sa buong kwarto, kalmado ngunit nakamamatay. Ang mga abogadong nakatayo sa likod mo ay hindi sayo. Sila ay mula sa NBI. May warrant of arrest na inilabas laban sa inyo ni Mr. Mendez. Lumapit ang mga awtoridad kina Don Roberto at Marco. Pilit na pumigla si Marco. Tinitingnan si Clarissa nang may matinding pagkapuot. Pinaglaruan mo kami. Bitch! Sigaw niya. Hindi sumagot si Clarissa. Tiningnan lamang niya si Marco na unti-unting inilalabas palabas ng hall. Ang mga posas ay kumakalansing sa kanyang mga pulso. Ang lalaking minsang nagtangkang durugin ang kanyang pagkatao ay ngayon ay wala ng silbi at ang amang nagbenta sa kanya ay nahaharap sa habambuhay na pagkakakulong. Nang matapos ang kaguluhan at umalis na ang mga tao, naiwan sina Clarissa at Adrian sa loob ng malaking hall. Ang katahimikan ay tila isang malalim na paghinga ng kaluwagan pagkatapos ng isang mahabang digmaan. Lumapit si Adrian kay Clarissa at maingat na inakbayan ito. Tapos na, Clarissa. Malaya ka na. Ipinatong ni Clarissa ang kanyang ulo sa balikat ni Adrian. Salamat, Adrian, para sa lahat. Ngunit habang magkasama silang naglalakad palabas, isang pamilyar na boses ng babae ang pumigil sa kanila mula sa likuran. Isang boses na puno ng desperasyon at kabaliwan. Akala mo ba panalo ka na, Clarissa? Paglingon nila, nakita nila si Sofia. Ang kanyang mukha ay magulo, ang kanyang mata ay nanlilisik, at sa kanyang nanginginig na mga kamay ay may hawak siyang isang maliit na baril na nakatutok diretso kay Clarissa. Wala na akong lahat. Pinatay mo ang kinabukasan ko, Clarissa. Ngayon, sisiguraduhin kong wala ka ring matitirang kaligayahan. Ang tinig ni Sofia ay tila galing sa isang hayop na nasugatan, puno ng pait, desperasyon at kawalan ng katinuan. Ang kanyang mga kamay, na dati ay laging maayos ang pagkakamanicure, ngayon ay nanginginig, habang mahigpit na nakahawak sa malamig na bakal ng baril. Ang kislap ng dulo ng sandata ay tila isang mabalasik na mata na nakatitig ng diretso sa dibdib ni Clarissa. Sa gitna ng malawak at tahimik na hall, ang tanging maririnig ay ang mabigat at gumaralgal na paghinga ni Sofia na tila isang huling hantungan ng kanyang katinuan. Nanigas si Clarissa sa kanyang kinatatayuan. Ang tagumpay na kani-kanina lang ay nagbibigay sa kanya ng init ay biglang naglaho, napalitan ng isang nanunuot na lamig na nagmula sa kanyang mga talampakan hanggang sa kanyang ulo. Tila bumagal ang takbo ng mundo. Nakikita niya ang bawat patak ng pawis sa noo ni Sofia, ang gulugulong buhok nito, at ang mga matang wala ng bakas ng pag-asa. Sofia, ibaba mo ang baril. Ang boses ni Adrian ay mababa at kalmado, ngunit may himig ng awtoridad na tila isang pader na humaharang sa pagitan ng panganib at ng kanyang asawa. Dahan-dahang humakbang si Adrian, inilalagay ang kanyang sarili sa harap ni Clarissa.
Hindi ito ang solusyon. Lalala lang ang sitwasyon mo. Huwag kang lalapit. Isang hakbang pa, Adrian, itutuloy ko ito. Sigaw ni Sofia habang lalong humihigpit ang pagkakahawak sa gatilyo. Minahal ko si Marco. Iniwan niya ang lahat para sa akin. Pero dahil sa inyo, mabubulok siya sa kulungan. Paano na ang anak namin? Paano na ang buhay na ipinangako niya sa akin? Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Clarissa sa likuran ni Adrian. Sa gitna ng takot, nakaramdam siya ng matinding awa para sa babaeng nasa harap niya. Anak Sofia, o ang perang inaasahan mong makukuha mula sa mga Mendez? Alam nating dalawa ang katotohanan. Wala kang daladalang buhay sa sinapupunan mo. Ginamit mo lang ang kasinungalingang yan para akitin ang isang lalaking kasing hina ni Marco. Ang mga salita ni Clarissa ay tila mga latigo na tumama sa natitirang dignidad ni Sofia. Manahimik ka. You don't know anything. Palibhasa. Ikaw ang laging bida. Ikaw ang laging may tagapagligtas. Pero ngayon, Clarissa, ngayon titingnan natin kung sino ang magliligtas sa'yo sa impyernong pupuntahan mo. Sa isang mabilis na galaw, itinutok ni Sofia ang baril ng mas maigi. Ang tunog ng pagkasa ng baril ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Isang tuyo at malupit na tunog na tila hudyat ng kamatayan. Hindi nag-isip si Adrian. Sa bilis ng kidlat, hinila niya si Clarissa at niyakap ito ng mahigpit. Ginagamit ang kanyang sariling likod bilang kalasag. Ipinikit ni Clarissa ang kanyang mga mata. Isinisiksik ang kanyang mukha sa dibdib ng asawa. Naamoy niya ang pamilyar na bango ni Adrian, ang init ng katawan nito, at ang mabilis na tibok ng puso ng lalaki na tila nagsasabing, hinding-hindi kita bibitawan. Isang malakas na putok ang bumasag sa katahimikan ng hall. Ang tunog ay tila pagpunit sa kalangitan. Naramdaman ni Clarissa ang bahagyang paggalaw ng katawan ni Adrian, ang pag-igting ng mga kalamnan nito. Ngunit walang sumunod na tunog ng pagbagsak. Sa halip, narinig niya ang kalantog ng metal sa sahig at ang mga mabilis na yapak ng mga security guard na kani-kanina lang ay mabilis na rumesponde. Dahan-dahang iminulat ni Clarissa ang kanyang mga mata. Nakita niyang nakadapa na si Sofia sa sahig, pinipigilan ng tatlong lalaki habang ang baril ay nasa malayo na. Ang bala ay tumama sa isang malaking vase sa gilid na ngayon ay basag-basag na sa sahig. Isang simbolo ng mga pangarap ni Sofia na tuluyan ng nadurog. Adrian, ayos ka lang ba? Ang nanginginig na tanong ni Clarissa. Dahan-dahang kumalas si Adrian sa yakap. Ang kanyang mukha ay maputla, ngunit pilit siyang ngumiti. Ayos lang ako, Clarissa. Sinabi ko sa'yo, walang mananakit sa'yo hanggat narito ako. Ngunit habang hinahawakan ni Clarissa ang braso ni Adrian, naramdaman niya ang isang malagkit at mainit na likido sa kanyang mga daliri. Nang tingnan niya ang kanyang palad, nakita niya ang pulang mantsa na dahan-dahang kumakalat sa kanyang balat. Ang bala ay hindi direktang tumama, ngunit ang mga piraso ng basag na vase ay humiwa ng malalim sa balikat ni Adrian habang pinoprotektahan siya nito. Adrian, may sugat ka! Ang sigaw ni Clarissa. Ang kanyang luha ay hindi na mapigilan. Maliit na bagay lang ito, asawa ko. Ang mahinang sagot ni Adrian, bago unti-unting lumaylay ang kanyang mga balikat. Sa gitna ng kaguluhan, habang ang mga sirena ng ambulansya ay naririnig na sa labas, niyakap ni Clarissa si Adrian ng buong lakas. Ang takot ay napalitan ng isang matinding pasasalamat. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, naramdaman niyang hindi lang siya basta mahal. Siya ay pinahahalagahan ng higit pa sa sariling buhay ng ibang tao. Ngunit habang isinasakay si Adrian sa ambulansya, isang huling tingin ang ibinigay ni Sofia kay Clarissa mula sa loob ng police car. Isang tingin na puno ng sumpa at isang huling mensaheng hindi maririnig ng iba, kundi ni Clarissa lamang. Hindi pa ito tapos, Clarissa. Ang sikretong itinatago ni Adrian, ang tunay na dahilan kung bakit niya pinakasalan ng anak ng pumatay sa mga magulang niya, malalaman mo rin.
Ang tunay na dahilan kung bakit niya pinakasalan ang anak ng pumatay sa mga magulang niya. Ang mga huling salita ni Sofia ay tila mga aninong patuloy na sumusunod kay Clarissa habang nakaupo siya sa malamig na waiting area ng ospital. Ang amoy ng antiseptiko ay pumapasok sa kanyang ilong, ngunit hindi nito maitaboy ang malansang amoy ng dugo na dumikit sa kanyang mga damit. Ang dugo ni Adrian, ang dugo ng lalaking nagligtas sa kanya. Tinitigan ni Clarissa ang kanyang nanginginig na mga kamay. Kanina, sa gitna ng panganib, walang pag-aalinlangang ginamit ni Adrian ang sariling katawan bilang kalasag. Iyon ay pagmamahal. Iyon ay wagas na sakripisyo. Ngunit paano ang ibig sabihin ng huling banta ni Sofia? Pumatay sa mga magulang ni Adrian? Ang pamilya ba niya? Ang kanyang ama? O marahil ang kanyang ina ay may kinalaman sa isang madilim na bahagi ng nakaraan ni Adrian na hindi pa nito ibinubunyag? Senyora Clarissa, ang boses ng doktor ay bumasag sa mahabang katahimikan. Mabilis na tumayo si Clarissa. Ang kanyang puso ay halos lumabas sa kanyang dibdib. Kumusta po ang asawa ko? Ngumiti ang matandang doktor. Ligtas na si Mr. Montenegro. Malalim ang hiwa na natamo niya mula sa mga bubog, ngunit hindi ito umabot sa anumang mahalagang ugat. Naibigay na namin ang mga kailangang gamot at kasalukuyan siyang nagpapahinga sa kanyang kwarto. Nakahinga ng maluwag si Clarissa. Tila isang bundok ang naalis sa kanyang balikat. Ngunit nang makapasok siya sa private room ni Adrian, ang nakita niya ay hindi isang makapangyarihang CEO, kundi isang lalaking tila pagod na pagod sa pakikipaglaban sa mga demonyo ng kanyang nakaraan. Ang mukha ni Adrian ay maputla, ang kanyang braso ay may benda, at ang kanyang mga mata ay nakapikit ng mahigpit. Dahan-dahang lumapit si Clarissa. Inilapit niya ang kanyang kamay at banayad na hinagod ang noo ng asawa. Ang init ng balat ni Adrian ay nagbigay ng kapanatagan sa kanya. Adrian! Bulong niya. Iminulat ni Adrian ang kanyang mga mata at ngumiti ng tipid. Nandito ka pa rin. Akala ko, tumakas ka na pagkatapos ng lahat ng gulo. Umupo si Clarissa sa gilid ng kama at hinawakan ang kamay ni Adrian. Hindi kita iiwan, Adrian. Pagkatapos ng ginawa mo para sa akin, hinding-hindi. Ngunit sa likod ng kanyang mga ngiti, ang isip ni Clarissa ay patuloy na bumabagabag. Hindi niya kayang itago ang katotohanan na kailangan niya ng mga sagot. Adrian, panimula niya, ang kanyang boses ay tila manipis na salamin na natatakot mabasag. Nang hulihin si Sofia, may sinabi siya sa akin. Isang bagay na hindi ko maintindihan, na wala ang ngiti sa mukha ni Adrian. Ang kanyang panga ay tumigas at ang kanyang mga mata ay nanlamig. Huwag mong pakinggan ang mga kasinungalingan ng babaeng yon. Baliw siya. Sinabi niya na may kinalaman ang pamilya ko sa pagkamatay ng mga magulang mo. Ang mga salita ay halos hindi lumabas sa bibig ni Clarissa. Ang bigat ng akusasyon ay sapat na upang durugin ang anumang natitirang tiwala sa pagitan nila. Katahimikan. Isang napakahabang katahimikan na tila ba ang buong kwarto ay nilamon ng kawalan. Umayos ng upo si Adrian, iniinda ang kirot sa kanyang balikat. Tinitigan niya si Clarissa ng napakatagal, sinusuri kung handa na ba itong malaman ang pinakamadilim na sikreto ng kanyang pagkatao. Hindi ko ito sasabihin sa iyo dahil gusto kong malaman mong ang pag-ibig ko sa iyo ay hiwalay sa galit na nararamdaman ko sa pamilya mo. Ang panimula ni Adrian, ang boses ay mababa at puno ng hinanakit. Ikinuwento ni Adrian ang kanyang nakaraan, hindi ang kwentong alam ni Nanay Rosa. Ang totoo, bago pa man nakilala ng ina ni Clarissa si Adrian bilang isang mahirap na binata, ang pamilya Montenegro ay isa ng tanyag na pamilya sa kalakalan. Ngunit dahil sa isang sabuatan sa negosyo na pinangunahan ni Don Roberto, nalugi ang mga Montenegro. Sa sobrang kahihiyan at kawalan, nagpakamatay ang ama ni Adrian. At ang kanyang ina
ay inatake sa puso na naging dahilan ng pagkamatay nito. Si Adrian ay naiwang ulila, mahirap, at puno ng puot. Gusto kong ipaghiganti ang pamilya ko. Gusto kong pabagsakin si Don Roberto at kunin ang lahat ng kanya. Pag-amin ni Adrian. Kaya nang tumawag ka sa akin nung araw ng kasal mo, nakita ko iyon bilang perpektong pagkakataon. Gagamitin kita para makuha ang mga dokumento at pabagsakin ang imperyo niya. Naramdaman ni Clarissa ang pagtulo ng kanyang luha. Kaya mo ako pinakasalan para gamitin? Sa umpisa, oo. Mariing sagot ni Adrian at sa unang pagkakataon, nakita ni Clarissa ang pamamasa ng mga mata ng lalaki. Pero nang makasama kita, nang makita ko ang tapang mo, ang kabutihan ng puso mo, sa kabila ng lahat ng sakit, nagbago ang lahat. Clarissa, hindi kita minahal dahil sa utang na loob ko sa ina mo o dahil sa plano kong paghihiganti. Minahal kita dahil ikaw ang nag-iisang liwanag na nagbalik sa akin mula sa impyerno ng galit ko. Ang puso ni Clarissa ay tila isang saranggola na inihampas ng hangin paitaas at pababa. Naiintindihan niya ang puot ni Adrian at alam niyang may kasalanan ang kanyang ama. Ngunit ang katotohanang nagsimula ang kanilang kasal sa isang kasinungalingan ay nagdulot ng isang kirot na hindi madaling gamutin. Paano ko malalaman? Adrian, paano ko malalaman na ang lahat ng ginagawa mo para sa akin ay totoo at hindi lang parte ng iyong plano? Ang hikbi ni Clarissa, pinipigilan ang sarili na hindi mapahagulgol. Hindi sumagot si Adrian. Sa halip, hinawakan niya ang pisngi ni Clarissa at sa isang pagkilos na puno ng pagsusumamo, hinalikan niya ito ng malalim at puno ng emosyon. Isang halik na nagpapahiwatig ng kanyang wagas na pag-ibig at pagsisisi. Ngunit ang desisyon ay nasa kamay na ngayon ni Clarissa. Magpapatawad ba siya sa isang kasinungalingang naging dahilan ng pagkakabuo ng kanilang pagmamahalan o hahayaan niyang manalo ang mga anino ng nakaraan? Sa gitna ng kalituhang ito, ang pinto ng kwarto ay biglang bumukas. Isang nurse ang pumasok na may hawak na isang kahon. Senyora Clarissa, may nag-iwan po nito sa resepsyon para sa inyo. Mula raw po kay Don Roberto. Ang isang kahon mula sa taong sumira sa iyong nakaraan ay hindi kailanman magdadala ng mabuting balita. Ito ay madalas na naglalaman lamang ng bagong lason na binalot sa magandang papel. Ang kaisipang ito ay tila isang malamig na hangin na dumaan sa batok ni Clarissa habang nakatitig siya sa simpleng kahon na iniwan ng nurse sa ibabaw ng maliit na mesa sa tabi ng higaan ni Adrian. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang mabigat na yabag sa isang mahaba at madilim na pasilyo. Sa loob ng kwarto, ang tanging maririnig ay ang mahinang tunog ng makinang nagbabantay sa tibok ng puso ni Adrian at ang malakas na pagbuhos ng ulan sa labas na tila walang balak tumigil. Dahan-dahang iniabot ni Clarissa ang kanyang kamay. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig nang hawakan niya ang takip ng kahon. Tumingin siya kay Adrian na kasalukuyang nakatitig din sa kanya nang may halong kaba at pagsisisi. Huwag mo nang buksan yan, Clarissa. Ang mahinang pakiusap ni Adrian, ang kanyang boses ay puno ng pagod. Ang iyong ama ay isang eksperto sa pagmamanipula. Kahit nasa loob na siya ng rehas, hindi siya titigil hanggat hindi niya tayo napaghihiwalay. Hindi sumagot si Clarissa. Sa halip, sa isang mabilis na galaw, ay binuksan niya ang kahon. Inasahan niyang makakita ng mga banta o mga kasinungalingan. Ngunit ang bumulad sa kanya ay isang lumang laket na ginto at isang liham na may bahid ng mantsa ng luha. Agad na kinabahan si Clarissa nang makilala ang laket. Ito ang laket na suot ng kanyang ina noong gabi ng aksidente. Ang laket na matagal na niyang hinahanap, ngunit sinabi ng kanyang ama na nawala sa pinangyarihan ng sakuna. Kinuha niya ang liham at binasa ang bawat salita. Ang sulat kamay ay hindi sa kanyang ama, kundi sa kanyang ina, si Emilia. Para kay Roberto,
Alam ko ang lahat ng ginawa mo sa pamilya Montenegro. Hindi ko kayang mabuhay sa piling ng isang lalaking nagnakaw ng dangal at buhay ng iba para lamang sa yaman. Isusuko ko ang lahat ng ebidensya sa mga awtoridad at hihilingin ko ang kapatawaran ni Adrian, ang batang naiwan mong ulila. Kung mababasa mo ito, nangangahulugang wala na ako, ngunit sana ay itira mo ang kaunting konsensya para sa ating anak na si Clarissa. Naramdaman ni Clarissa ang panlalambot ng kanyang mga tuhod. Napaupo siya sa sahig, yakap ang sulat ng kanyang ina. Ang katotohanan ay mas masakit pa kaysa sa inaasahan niya. Ang kanyang ama ay hindi lamang isang nagnanakaw ng pera. Siya ay isang mamamatay tao sa damdamin na pilit na ibinaon ang katotohanan upang protektahan ang kanyang sarili. Adrian, ang hikbi ni Clarissa, ang kanyang mukha ay basang-basa na ng luha. Alam ni Mama ang ginawa ni Papa sa pamilya mo. Sinubukan niyang itama ang lahat. Pinanood ni Adrian si Clarissa nang may matinding pighati sa kanyang mga mata. Sa kabila ng sakit ng kanyang sugat, dahan-dahan siyang bumaba mula sa kanyang higaan at lumuhod sa sahig sa tabi ng asawa. Niyakap niya si Clarissa ng buong pagmamahal. Ang kanyang malakas na braso ay tila isang kuta na nagbibigay ng proteksyon laban sa lahat ng sakit ng mundo. Patawarin mo ako, Clarissa, ang bulong ni Adrian sa tainga ng dalaga. Patawarin mo ako kung sa simula ay ginamit kita. Ngunit kailangan mong malaman na ang liham na yan ay matagal nang hawak ng iyong ama. Ipinadala niya iyan ngayon para iparamdam sa iyo na ako ang kaaway. Pero sa totoo ay ang iyong ina ang nag-iisang dahilan kung bakit hindi ko tuluyang winasak ang lahat ng koneksyon sa mga Mendez. Hinarap ni Clarissa si Adrian. Ang kanilang mga mukha ay magkalapit na halos magpalit na sila ng hininga. Adrian, hindi ko na alam kung sino ang dapat kong paniwalaan. Ang buong buhay ko ay tila isang malaking kasinungalingan. Hinawakan ni Adrian ang magkabilang pisngi ni Clarissa. Ang kanyang mga hinlalaki ay banayad na pinapahid ang mga luhang hindi tumitigil sa pag-agos. Maniwala ka sa akin, Clarissa. Maniwala ka sa nararamdaman mo ngayon. Ang bawat halik, ang bawat pagtatanggol ko sa iyo, lahat iyon ay totoo. Kung gusto mong umalis, kung gusto mong makamit ang kalayaan mo mula sa akin, ibibigay ko. Pero hinding-hindi ko babawiin ang pag-ibig na ibinigay ko sa iyo. Sa gitna ng madamdaming sandaling iyon, ang katahimikan sa loob ng kwarto ay muling nabasag nang biglang bumukas ang pinto. Pumasok ang abogado ni Adrian. Ang mukha ay balisa at tila may dalang masamang balita. Sir Adrian, Senyora Clarissa, kailangan ninyong malaman ito agad, ang sabi ng abogado. Ang boses ay nanginginig. Si Marco Valderrama. Nakatakas siya habang inililipat sa city jail at ang huling nakakita sa kanya ay nagsasabing papunta siya rito sa ospital. Nanlamig ang buong pagkatao ni Clarissa. Ang panganib ay hindi pa natatapos. Ang lalaking minsang nangako sa kanya ng kasal ay ngayon ay isang hayop na wala ng kinatatakutan. Ang balitang pagtakas ni Marco ay tila isang malakas na pagyanig sa lupa na muling nagwasak sa anumang natitirang pundasyon ng kapayapaan sa buhay ni Clarissa. Ang kwarto sa ospital na dapat sana ay maging kanlungan ng paghilom ay biglang naging isang bitag, isang kulungan kung saan naghihintay ang isang mabangis na hayop na nakawala sa kanyang kulungan. Kailangan ninyong umalis dito, sir. Hindi ligtas, ang mabilis na sabi ng abogado habang inaayos ang pagtawag sa pulisya. Hindi nag-aksaya ng panahon si Adrian. Sa kabila ng kirot na nararamdaman sa kanyang balikat, mabilis siyang tumayo. Ang kanyang mga mata na kanina ay puno ng lambing para kay Clarissa ay ngayon ay naging matalas at puno ng determinasyon. Walang aalis, mas lalong mapanganib kung lalabas tayo. Dito tayo, at dito natin siya haharapin. Hinawakan ni Adrian ang kamay ni Clarissa. Huwag kang matakot, kasama mo ako.
Ang mga security guard ng ospital ay mabilis na kumilos. Hinigpitan ang pagbabantay sa paligid ng kwarto ni Adrian. Ang bawat aninong dumadaan sa labas ng pinto ay nagdudulot ng matinding kaba sa dibdib ni Clarissa. Ang katahimikan sa loob ng kwarto ay mas nakabibingi kaysa sa anumang sigaw. Bawat segundo ay tila isang oras na lumilipas. Nang biglang mamatay ang lahat ng ilaw sa buong palapag, isang kumpletong kadiliman ang bumalot sa kanila. Clarissa, manatili ka sa likod ko. Ang utos ni Adrian. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit may diin. Narinig ni Clarissa ang tunog ng paggalaw sa dilim. Ang mahinang paghila ni Adrian sa isang bagay na metal, ang stand ng dextrose na gagamitin niyang pananggalang. Sa gitna ng kadiliman, isang dahan-dahang pagpalakpak ang kanilang narinig mula sa balkonahe ng kwarto. Ang tunog ay mabagal, mapang-asar, at puno ng kabaliwan. Sa isang mabilis na pagguhit ng kidlat sa labas, ang anyo ni Marco ay lumitaw. Ang kanyang damit ay gusot, ang kanyang buhok ay magulo, at sa kanyang mga mata ay nag-aalab ang isang apoy na handang manunog ng lahat. Bravo, Clarissa. Bravo, Adrian. Ang mapanuyang sabi ni Marco. Ang kanyang nangiti ay nakakakilabot. Akala niyo ba ganun na lang kadali ang lahat? Pagkatapos ninyong sirain ang buhay ko, ang pangarap ko, ang lahat-lahat sa akin, ngayon, pagbabayaran ninyo. Marco, sumuko ka na, sabi ni Adrian. Wala ka nang pupuntahan. Tumawa ng malakas si Marco, isang tawang puno ng kawalan ng pag-asa. Wala na akong pakialam kung saan ako pupunta. Ang mahalaga, isasama ko sa impyerno ang babaeng sumira sa akin. Sa isang mabilis na galaw, sumugod si Marco patungo kay Clarissa. Subalit mas mabilis si Adrian. Ginamit niya ang dextrose stand upang harangin si Marco at ang dalawang lalaki ay nagpagulong-gulong sa sahig. Nagpapalitan ng mga suntok sa gitna ng dilim. Narinig ni Clarissa ang tunog ng kanilang mga katawan na bumabagsak, ang ungol ng sakit at ang mga mura na puno ng galit. Patayin kita! Papatayin kita, Montenegro! Ang sigaw ni Marco. Nanghihina si Adrian dahil sa kanyang sugat. Ramdam ni Clarissa na hindi magtatagal ay matatalo ang kanyang asawa. Sa gitna ng takot, may isang bagay na nag-alab sa loob ni Clarissa. Ang babaeng minsang inapi at niloko ay wala na. Ang natitira ay isang babaeng handang ipaglaban ang taong mahal niya. Gamit ang liwanag mula sa kanyang cellphone, nakita ni Clarissa ang isang maliit na patalim sa bulsa ni Marco. Isang bagay na marahil ay ginamit niya sa pagtakas. Sa sandaling nagawang iangat ni Marco ang patalim at itututok na sana sa dibdib ni Adrian, hindi nagdalawang isip si Clarissa. Kinuha niya ang isang mabigat na plorera sa mesa at buong lakas na ipinalo sa likod ng ulo ni Marco. Ang tunog ng pagtama ay malakas at mapurol. Natigilan si Marco. Dahan-dahan itong lumingon kay Clarissa. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkagulat at hindi makapaniwala. Clarissa, ang huling bulong nito bago tuluyang bumagsak sa sahig, walang malay. Nabitawan ni Clarissa ang plorera. Nanginginig ang buong katawan niya habang tinitingnan ang walang malay na katawan ni Marco. Naramdaman niya ang mga bisig ni Adrian na yumayakap sa kanya mula sa likuran. Tapos na, mahal ko, tapos na talaga ang bulong ni Adrian. Nang bumalik ang ilaw at dumating ang mga pulis, nakita nila si Marco na nakahandusay sa sahig. Si Clarissa at Adrian ay magkayakap sa gitna ng kwarto, parehong sugatan ngunit magkasama. Sa wakas, pagkatapos ng mahabang panahon ng kadiliman, nakita ni Clarissa ang liwanag. Lumipas ang ilang buwan. Ang bawat araw ay tila isang bagong pahina sa kwento ng buhay ni Clarissa at Adrian. Mga pahina na isinulat, hindi ng sakit at paghihiganti, kundi ng pag-ibig, pagpapatawad at pangunawa. Si Marco ay nahatulan ng habambuhay na pagkakakulong. Kahit na nagawa niyang takasan ang batas, sa huli ay hinabol pa rin siya ng kanyang mga kasalanan. Si Don Roberto naman ay nanatiling tahimik sa loob ng bilangguan.
Ang dating makapangyarihang negosyante ay ngayon ay isang anino na lamang ng kanyang dating sarili. Ang imperyo ng mga Mendez ay tuluyan ng bumagsak, ngunit sa abo nito ay umusbong ang isang bagong pag-asa. Sa tulong ni Adrian, itinayo ni Clarissa ang isang foundation na tutulong sa mga biktima ng polusyon at pang-aabuso. Ginamit niya ang kanyang karanasan upang magbigay ng inspirasyon at pag-asa sa mga taong dumaranas ng katulad na pagsubok. Natutunan niya na ang tunay na lakas ay hindi lamang nagmumula sa paghihiganti, kundi sa pagtulong sa iba na makabangon mula sa kanilang pagkakadapa. Isang araw, habang binibisita ni Clarissa si Nanay Rosa sa kanilang probinsya, nakatanggap siya ng isang tawag mula sa abogado ni Adrian. Mayroon daw itong importanteng dokumento na kailangang pirmahan ni Clarissa. Ano po kaya ito, Attorney Ramirez? Tanong ni Clarissa. Hindi ko po pwedeng sabihin sa telepono, senyora, ang sagot ng abogado. Ngunit siguradong magugulat po kayo. Pagbalik ni Clarissa sa Maynila, agad siyang nagtungo sa opisina ni Adrian. Doon, nadatnan niya ang kanyang asawa na naghihintay sa kanya nang may ngiti sa mga labi. Ano ito, Adrian? Tanong ni Clarissa, habang tinatanggap ang dokumentong iniabot sa kanya. Binasa ni Clarissa ang dokumento at nanlaki ang kanyang mga mata sa gulat. Ito ay isang deed of donation. Ayon dito, ibinibigay ni Adrian sa kanya ang lahat ng kanyang ari-arian, ang kanyang kumpanya, ang kanyang mga ari-arian, at lahat ng kanyang pera. Adrian, hindi ko ito matatanggap. Ang sabi ni Clarissa, hindi ko kailangan ng pera mo. Ang kailangan ko ay ike. Hinawakan ni Adrian ang mga kamay ni Clarissa at tinitigan siya ng may pagmamahal. Alam kong hindi mo kailangan ng pera ko, Clarissa. Ngunit gusto kong malaman mo na pinagkakatiwalaan kita. Gusto kong maging malaya ka na gawin ang gusto mo sa buhay. Gusto kong gamitin mo ang lahat ng ito para tulungan ang mas maraming tao. Tumango si Clarissa. Sa puso niya, alam niyang hindi mahalaga ang pera. Ang tunay na yaman ay ang pag-ibig na ibinigay sa kanya ni Adrian. Ang pag-ibig na nagligtas sa kanya mula sa dilim. Sa hapon ding iyon, nagtungo si Clarissa sa bilangguan upang bisitahin ang kanyang ama. Matagal na siyang hindi nakipag-usap dito. Gusto niyang magbigay ng kapatawaran, ngunit hindi pa siya handa. Nang makita niya ang kanyang ama, nakita niya ang matinding pagbabago sa kanyang hitsura. Ang dating mayabang at makapangyarihang Don Roberto ay ngayon ay payat, balbas sarado, at puno ng panghihinayang. Clarissa, ang mahinang sabi ni Don Roberto, patawarin mo ako. Alam kong marami akong nagawang kasalanan sa'yo. Sana, mapatawad mo ako. Tinitigan ni Clarissa ang kanyang ama nang may matinding awa. Hindi niya alam kung paano niya magagawang patawarin ang isang taong sumira sa kanyang buhay, ngunit alam niyang kailangan niyang subukan para sa kanyang sariling kapayapaan. Papa, hindi ko alam kung mapapatawad kita ngayon, ang sabi ni Clarissa. Pero gusto kong malaman mo na hindi kita kinamumuhian. Sana, sa loob ng bilangguan, makahanap ka ng paraan para pagsisihan ang mga kasalanan mo. Umalis si Clarissa sa bilangguan na may bahagyang gumaang na pakiramdam. Alam niyang hindi madali ang proseso ng pagpapatawad, ngunit handa siyang subukan. Dahil alam niyang sa huli, ang pagpapatawad ay hindi lamang para sa taong nagkasala, kundi para rin sa kanyang sariling kalayaan. Pagbalik sa mansyon, sinalubong si Clarissa ni Adrian ng isang mahigpit na yakap. Ano ang sinabi niya? Tanong ni Adrian. Ngumiti si Clarissa. Sinabi niya na patawarin ko siya, ang sagot ni Clarissa. At sinabi ko sa kanya na susubukan ko. Lumipas ang mga taon. Ang mga sugat ng nakaraan ay unti-unting naghihilom at ang mga alaala ng sakit ay naglaho, napalitan ng mga masasayang karanasan na patuloy nilang nilikha. Si Clarissa na noon ay isang api at nilokong babae, ay ngayon ay isa ng matagumpay na negosyante, pilantropo at asawa. Sa ika-5 anibersaryo ng kanilang kasal, nagpasya si Adrian
na sorpresahin si Clarissa sa isang espesyal na paglalakbay. Hindi niya sinabi kung saan sila pupunta, ngunit siniguro niyang magdadala lamang ng mga damit na komportable at handa para sa isang adventure. Pagdating nila sa airport, nadiskubre ni Clarissa na sila ay patungo sa Europa. Hindi niya alam kung ano ang nakaplano ni Adrian, ngunit nagtiwala siya sa kanyang asawa at hinayaang dalhin siya nito sa kung saan man niya gustong pumunta. Pagkatapos ng mahabang paglipad, dumating sila sa isang maliit at tahimik na bayan sa Italia. Ang lugar ay puno ng mga makukulay na bulaklak, makikitid na kalye, at mga lumang gusali na puno ng kasaysayan. Dinala siya ni Adrian sa isang maliit na hotel na may tanawin ng isang malawak na ubasan. "Nasaan tayo, Adrian?" tanong ni Clarissa habang nakatingin sa magandang tanawin. "Narito tayo sa Tuscany, sa Italia," sagot ni Adrian, sa lugar kung saan gumagawa ng ilan sa mga pinakamasasarap na alak sa buong mundo. Nang sumunod na mga araw, ginugol ni na Clarissa at Adrian ang kanilang oras sa paglilibot sa mga ubasan, pagtikim ng mga alak, pagkain ng masasarap na pagkain, at pagtuklas sa mga nakatagong yaman ng Tuscany. Ngunit ang pinakagusto ni Clarissa ay ang mga simpleng sandali kung saan magkasama lamang silang naglalakad sa ilalim ng araw, nagtatawanan at nagkukwentuhan tungkol sa kanilang mga pangarap. Isang gabi, dinala ni Adrian si Clarissa sa isang mataas na burol kung saan natatanaw ang buong bayan. Doon, sa ilalim ng libu-libong bituin, lumuhod si Adrian sa harap ni Clarissa at naglabas ng isang maliit na kahon. "Clarissa Mendez," ang sabi ni Adrian. Ang kanyang boses ay puno ng pagmamahal. "Alam kong marami tayong napagdaanan sa buhay. Alam kong marami akong pagkakamali. Ngunit ang isang bagay na hindi ko pinagsisihan ay ang araw na pinakasalan kita. Ikaw ang babaeng nagligtas sa akin mula sa kadiliman, ang babaeng nagturo sa akin kung paano magmahal muli. Kaya ngayon, sa harap ng mga bituin, gusto kong tanungin ka, papakasalan mo ba akong muli?" Napuno ng luha ang mga mata ni Clarissa. Tumango siya at ngumiti ng matamis. "Oo, Adrian," ang sabi niya. "Papakasalan kitang muli." Paulit-ulit. Kinuha ni Adrian ang singsing mula sa kahon at isinuot ito sa daliri ni Clarissa. Isang simpleng singsing na may nakaukit na dalawang salita, "Mahal kita." Nagyakap sina Clarissa at Adrian sa ilalim ng mga bituin. Sa mga sandaling iyon, naramdaman nila na ang kanilang pag-ibig ay mas matibay kaysa sa anumang sakit o kasinungalingan. Nauunawaan nila na ang tunay na pag-ibig ay hindi lamang tungkol sa kaligayahan, kundi tungkol din sa pagpapatawad, sa pangunawa, at sa patuloy na pagpili sa isa't isa sa kabila ng lahat ng pagsubok. Sa pagbabalik nila sa hotel, nakatanggap si Clarissa ng isang tawag mula kay Nanay Rosa. Mayroon daw siyang mahalagang balita na ibabalita. "Anak, alam mo ba kung ano?" ang sabi ni Nanay Rosa. Ang kanyang boses ay puno ng kagalakan. "Ikaw ay magkakaroon na ng isang sanggol." Nanlaki ang mga mata ni Clarissa. Tumingin siya kay Adrian at ngumiti. "Talaga, Nanay Rosa?" "Oo, anak. Sigurado ako. Napanaginipan ko kagabi na may hawak kang isang maliit na anghel." Nagputol si Clarissa sa tawag at tumingin kay Adrian. "Adrian," ang sabi niya, "magiging tatay ka na." Ang mga sumunod na taon ay puno ng kaligayahan, pagmamahalan, at bagong simula. Sa wakas, natagpuan ni na Clarissa at Adrian ang kanilang tunay na tahanan, hindi sa isang malaking mansyon, hindi sa isang mataas na opisina, kundi sa mga bisig ng isa't isa. Si Clarissa ay naging isang mapagmahal na ina sa kanilang anak na si Emilia, na pinangalanan niya sa kanyang yumaong ina. Tinuruan niya ang kanyang anak tungkol sa kahalagahan ng pagtitiwala, katapatan, at pagpapatawad. Ipinakita niya sa kanya na kahit gaano pa kadilim ang nakaraan, palaging may pag-asa para sa isang mas magandang kinabukasan. Si Adrian ay naging isang mapagmahal na ama at asawa.
Hindi niya kailanman kinalimutan ang kanyang pinagdaanan, ngunit hindi niya hinayaang pigilan siya nito na maging mas mabuting tao. Ginamit niya ang kanyang kapangyarihan upang tulungan ang mga nangangailangan at siguraduhing walang sino man ang makakaranas ng sakit na naranasan niya. Sa kanilang lumang edad, madalas na bumabalik sina Clarissa at Adrian sa Tuscany, sa lugar kung saan nila muling pinagtibay ang kanilang pagmamahalan. Doon, sa ilalim ng mga bituin, mauupo sila at magkukwentuhan tungkol sa kanilang mga nakaraan, ang kanilang mga pagsubok at ang kanilang mga tagumpay. Isang gabi, habang nakaupo sila sa isang bench na overlooking sa buong bayan, tinanong ni Clarissa si Adrian, "Adrian, kung may isa kang bagay na babaguhin sa ating nakaraan, ano yon?" Ngumiti si Adrian at hinawakan ang kamay ni Clarissa. "Wala, Clarissa," sagot niya. "Dahil kung wala ang lahat ng sakit at paghihirap, hindi natin matututuhan kung paano magmahal ng totoo. Hindi natin matututuhan kung paano magpatawad. At hindi natin makikilala ang ating sarili." Humarap si Clarissa kay Adrian at hinalikan siya ng malalim. Sa mga sandaling iyon, alam niyang ang kanilang pag-ibig ay isang himala. Isang himala na naganap sa gitna ng kadiliman. Isang himala na patuloy nilang aalagaan habang buhay. At habang pinapanood nila ang pagsikat ng araw sa kalangitan, alam nilang ang kanilang kwento ay hindi lamang isang kwento ng paghihiganti at pagpapatawad, kundi isang kwento ng pag-asa. Isang kwento na nagsasabing, gaano man kadilim ang mundo, palaging may liwanag na naghihintay sa atin.